ambiguous yet characterized by its adherence to a specific set of beliefs. Ang kapangyarihan ng relihiyon ay nakatago sa kakayahan nito to bring people together, to persuade and usher the people into a new perspective, a new life. Pero alam mo bang nakapagdudulot din ng relihiyon ng gulo at ng mga unwanted events? We begin with Nigeria, where a woman has been beaten to death and set on fire on college premises. She was a student in this college. Her killers were her own classmates. What was her crime? Blasphemy. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital Delhi during a month meant to be holy for both groups. Drag artist Pura Luca Vega is facing new criminal charges for allegedly offending religious feelings. Ethnic clashes between the Hindu majority Meitei community and the tribal Christian Kuki minority over land and influence in the state has left at least 180 people dead and over 500 injured. Maraming bagay ang hindi alam ng mga taong bayan tungkol sa relihiyon. We are here to change that. Maraming tao ang may samut-saring opinyon o sentimiento sa nangyari kay Pura Luca Vega. Isa ka ba sa sumang-ayon sa sinapit niya o isa ka sa nakaramdam ng inis o lungkot dahil sa hatol sa kanya? Ano naman ang nararamdaman mo pagkatapos laitin ni dating Pangulong Duterte ang relihiyong Kristyanismo at sabihang stupid ang Diyos? Ngayon ay pag-uusapan natin ang naging issue ni Pura Luca Vega at ang kontrobersyal na komento ng dating Pangulo. Ngayon ay dumako tayo sa kwento ni Amadeus Fernando Pagente, a talented performer na mas kilala sa kanyang drag name na si Pura Luca Vega, who identifies as non-binary and prefers the pronoun they or them. In July, when a video of their powerful rendition of Ama Namin, the Tagalog version of Lord's Prayer, started making rounds on social media, it sparked widespread accusations of blasphemy from Catholic Church officials and others. Kung mapapanood ninyo ang show kung saan si Pura Luca Vega ay nag-perform, makikita na nakadamit ito gaya ng itim na Nazareno. Maraming religious people ang na-offend na nagdulot ng galit at naging ulo ng mga balita sa mga sumunod na linggo. Hinatulan si Pura Luca Vega ng persona non grata sa ilang mga lungsod sa Pilipinas, kabilang na dito kung saan siya nakatira sa Manila. Si Pura Luca Vega ay naaresto matapos ang criminal complaint na isinampas sa kanya ng Hijos del Nazareno Central, isang grupo na deboto ng itim na Nazareno. May ilang tao ang nagsasabi na kaya nakaranas ng pagkondena si Pura Luca Vega dahil siya ay parte ng LGBTQ. Ngunit marami ang personalidad ang nakasuhan o nakondena dahil sa paglabag ng religious feeling. Ang ilan pa dito ay sina Father Winston Cabading at si Medeo Cruz sa kanyang art na politeismo. Ang dalawang tao ito ay mayroong heteronormative na kasarian, kaya kung usapin tungkol sa pagiging LGBTQ ni Pura Luca Vega ay di gaanong karapat-dapat. Sa kabilang banda, pag-usapan natin ang kontrobersyal na komento ni dating Pangulong Duterte tungkol sa usapin ng Diyos. Pinatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang speech ang storya at aral ng Biblia. Sumunod pa rito nang sabihin niyang, "Who is this stupid God?" May isang video pa na sinabihan ni dating Pangulong Duterte na that's silly ang Christian doctrine of Holy Trinity. Ang dating presidente na si Rodrigo Duterte ay kilala sa panlalait ng mga beliefs and teachings ng Catholic Church, which is ang pinakadominanteng relihiyon sa Pilipinas. Sa parehong speech, Rodrigo Duterte also joked about having a new religion. Maski si Pope Francis ay hindi nakaligtas sa sinasabing biro raw ni Pangulong Duterte. Sa mga nakaraang talumpati ni Rodrigo Duterte, ng pabirong tono na sabihin nitong Pope Francis na. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, umuwi ka lang. Huwag ka na magbisita dito na. Balikan natin si Pura Luca Vega. Pahayag nito sa kanyang ginawang drag performance ay, Pagiging queer ay nandoon na palagi at isa ito sa paraan niya para maipakita ang pagpupuri niya sa Diyos. alam natin, in Philippine society, ang pagiging part ng LGBTQ ay hindi 100% tanggap sa bansa dahil sa reliyong dominante sa bansa, ang Romano at Katoliko. Base sa pag-aaral ni Quintos, Iwayama at Piamonte na An Exploratory on the Practice of Pagsasanto by Openly Gay Santeros, makikita natin dito na karamihan ng mga nag-aalaga at nagdadamit ng mga ribulto ay bakla. Santero ang tawag sa mga nag-aalaga ng mga ribulto. Kung ikaw ay lalaki or biologically male at nakita kang naglalaro tulad ng Barbie, ikaw ay kukutyain, but what makes this study interesting ay sila ay bakla. At ginawa nilang Barbie yung mga ribulto
gaya ng pagdadamit nito at imbis na sila ay itakwil, binigyan pa sila ng respeto sa kanilang komunidad bilang mga santero. Karamihan sa Pilipinas, religion ang morality system. Kung homosexuality ang pag-uusapan, ito ay deviant or it is a sin, na ipapakita ng mga gay santero ang kanilang creative expression sa pagdadamit o pagbabarbie ng mga rebulto. Ngayon ay dumako naman tayo kay dating presidente Rodrigo Duterte. Napapairal ni Rodrigo Duterte ang charismatic authority. What is charismatic authority by Max Weber? The word charisma has a religious origin that means gift of grace. The leader's right to lead is divine by origin. They are the leaders who would somehow identify themselves with the central facts or problem of the people's lives. Usually, charismatic leaders emerge in times of social crisis. I think this is one of the reasons kung kaya't ang dami pa ring supporters ni Rodrigo Duterte kahit na minumura niya na ang Diyos at nilalait niya ang Kristyanismo. Isa pa sa mga very interesting topic ay noong panahon ng pandemya, sobrang nalugmok ang Pilipinas at di alam ng gobyerno kung saan pakakapit at kung paano bumangon dulot ng pandemya. Merong isang pahayag si Rodrigo Duterte na parang naging relihiyoso siya at sinabi niya na siya ay isang Kristiyano. Ayon sa kanya, Marunong ang Diyos. Alam niya hindi tayo niya pababayaan. Magsakripisyo lang tayo ng konti. Dedicate it to the Lord that you also suffer for the country. kilala si Rodrigo Duterte sa panlalait sa Roman Catholic at sa pagmumura sa Diyos, ngunit nung pandemya ay nag-iba ang kanyang pananaw. Ayon sa pag-aaral ni Malinowski, The Connection of Religion and Death, isa sa mga sinulat niya doon, people exposed to greater danger are more religious. Ngayon ay dadalhin tayo sa katanungan na ano nga ba ang pagkakaiba ng art or humor at pambabasto sa perspektibo ng mga relihiyoso?